Hi everyone! So for today, let's answer a question coming from Catch Up. Hello Mami Ina, nagme-meltdown pa rin ba yung anak nyo kahit matagal na siyang nag-OT? Thanks. Okay. Meron na po akong meltdown vlog, kaya lang pinili ko pa rin sagutin to kasi meron akong update sa inyo later. Ayan. So, ang pagme-meltdown po ng anak ko was never the highlight of our autism journey. Kasi usually po, ang pagme-meltdown isang batang may autism ay first part pa lang po yan ng ating journey. Ayan. So, Fia was around 3 to 5 years old nung nagme-meltdown po siya. And with the help of our OT, syempre, and habang nagmamature siya, is nababawasan naman po yan ng nababawasan. Pero wag niyo pong isipin ha na, sabi ni Mami Ina, nababawasan naman pala, so pabayaan na lang natin. Hindi po natin pwedeng pabayaan at isipin na lilipas din yan or it's just a phase. Kasi ang pagme-meltdown po ay isang behavioral concern na pwede nilang mabitbit hanggang sa pagtanda nila. So kung ngayon 'pag nagme-meltdown yung mga anak natin is umiiyak, naglulupasay, naghihiga, imagine niyo na lang po kung mabitbit nila yung behavior na yan hanggang sa pagtanda nila, hindi na po talaga magandang tignan. Kaya yung dire-diretso pong pag-o-OT and yung mga activities din na ginagawa namin before, talagang nakatulong kung paano po mag-regulate yung anak ko ng emotions niya on how to avoid yung mga meltdown. So, even before po, nababanggit ko na 'to kahit sa YouTube vlogs ko pa lang na talagang mahilig po kaming lumabas at inilalabas po namin lagi yung anak namin. Ngayon, yung most recent po na activities na ginagawa namin is nasa pinned section ng profile ko sa TikTok. Ayan. So, until now, ganun pa rin yung ginagawa namin. 3 to 4 days, nasa playground, magsisiso, magsiswing. And then every weekends po, nagpupunta kami ng UP Diliman Oval para tumakbo yung anak ko at maglabas ng energy. Ayan. Ngayon, napapalitan lang po yung pagpe-playground namin depende sa advice ng OT namin. Like right now, yung pagpe-playground namin is 1 to 2 times a week na lang. Pinapalitan ko po ng yoga. Yan. So, yoga kasi mayroon ding meditation yon. Kumbaga, may yung sa paghinga din. Pero hindi pa po namin napaperfect ha. Kumbaga, medyo comedy pa yung itsura naming mag-ina sa pag-yoga namin every morning. Kaya hindi pa po ako nagpo-post at naglalabas sa inyo ng mga video. Ayan, medyo comedy. So, ganun po yung ginagawa namin. Hindi natin pwedeng pabayaan yung gantong behavior as I mentioned earlier kasi behavioral concern po yan na pwedeng mabitbit hanggang sa paglaki nila. Kaya na, kung, ewan ko sa inyo kung naka-witness na kayo, meron akong mga napapanood in the past na kumbaga yung isang adult with autism is kumbaga nagwawala kasi hindi po niya ma-regulate yung emotions niya. Wherein pag sa bata, ang tawag natin meltdown kasi kumbaga iyak pa yon tsaka lupa-lupa sa higa-higa pero pag adult po is hindi na maganda. Ngayon, yung update ko sa inyo is ngayong 2023, wala pa po kahit isang beses na meltdown yung anak ko. I'm hoping na sana matapos namin yung 2023 talaga na hindi siya nagme-meltdown. But I'm expecting a big one na meltdown. And okay lang yon kasi para mailabas din niya kung talagang meron siyang mga tinatagong emotions, ganyan. Kasi in the past, like 2022, natatandaan ko, na-vlog ko din yon ang alam ko, is parang 3 to 4 times po siyang nag-meltdown. Parang ang nangyayari is every 3 months yung meltdown niya. Pero this year, medyo nakakatuwa, nakakasaya, na nakakatakot din kasi nga wala pa siyang meltdown kahit isa. Yun lang, ang talagang ang ginagawa lang namin is wala po siyang time na nabobore siya, wala siyang idle time, laging busy, lagi po kaming nasa labas doing outdoor activities talaga. So, itry nyo rin po baka mag-work sa inyo. Kasi yun lang talaga yung ginagawa namin. Hindi po ako nagpapainom ng gamot or pampakalma kasi ayokong masanay yung katawan niya sa mga gano'n. So, ever since po, hindi kami naging under medication. Ayan. So, ayun, babalitaan ko kayo kung magme-meltdown siya anytime soon or before matapos ang 2023. Pero yun po yung good news. And pag sinasabi ko nga sa mga OTs namin na, naku teach, hindi pa nagme-meltdown si Fia or wala pa siyang meltdown this year. Parang ang sinasabi na lang nila, ibig sabihin lang, well-regulated yung anak ko. And sabi pa nga nila, Mami, wag nating pansinin, baka ma-jinx, ganyan. It's a good improvement na kaya niyang mag-regulate ng emotions niya. So, yun lang for today. Leave your comments below kung meron po kayong mga question. Thanks. Bye-bye.